I was saying, medyo na ano ko, na-disorient ako. So, mga kapuso, tawag dito, so merong mga ganong sagutan, ano ho, sabi ho naman ni Senator Ping Lacson, eto, dun sa Cabral files, so sige, malaman natin mamaya kay Congressman Levice, saan niya nakuha yung allegedly Cabral files. Si Senator Panfilo Lacson po, chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee, nabigyan siya nung Cabral files nang galing mismo kay Yuse Cabral, sabi ho niya, nag-reach out sa kanya mismong si Cabral nung pong sumabog na itong mga isyong ito at nabigyan siya ng mga files at kung ano mang naibigay sa kanya ng mga information kasi daw parang napansin niya noon na gustong mag-cooperate pero merong pag-aalanganin na hindi maipaliwanag. Ngayon yung mga natanggap niya mga documents, ipinasa na niya sa ICI, sa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagkakaalam ko. Ngayon, dun sa cabinet members na sinasabi na mayroon din daw mga budget insertion, yun yung sabi ng Malacanang ni Undersecretary Claire Castro na magre-react lang sila doon sa mga authenticated na document. Dapat daw patunayan, magpakita ng patunay si Congressman Leviste na authentic o may basihan yung kanyang mga allegation. Yung sinabi na ni Congressman Leviste, kahit papaano, supported nung sinabi ni Senator Lacson. Sabi ni Senator Lacson, merong 5 na mga cabinet members based dun sa Cabral files na meron pong budget insertions. Yung isa may initials na ES. Yung ES could mean Executive Secretary. Hindi matutumbok, mag-iisip tayo ES, sino bang ES na nadawit dito? Si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Alangan na si ES, yung Executive Secretary ngayon, Ralph Recto, dahil kaka-appoint lang sa kanya, wala pang isang buwan dito si Executive Secretary Ralph Recto. So ngayon, misteryo, sino yung ES? Ay unfair naman ho, nahusgahan ka agad na Bersamin yun. Pwedeng Epifanio Santos, di ba? Pwedeng ibang para sa kung anumang code yun. So, anyway, ang sabi ho ni Senator Lacson, maaaring maging bahagi ito ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede silang magkonfrontasyon ba o magkaliwanagan sa pagdinig ng Senado o kung tingnan natin kung ipupurso din ho ito ng Office of the Ombudsman kung naibigay na sa kanila ni Senator Lacson kung ano man yung pong mga information na kanyang nakalap. Ngayon mga kapuso, eto na. Nasa atin na pong linya si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na ikinanginig ng ilan mga politiko yung kanya mga revelation bisperas at mismong araw ng Pasko. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Leviste. Magandang umaga po, ma'am. Opo, good morning sir. Para po doon sa mga nasa Facebook at YouTube account namin, sir, naka-live din ho tayo, mapapanood din po si Congressman Leviste, nasa Zoom natin. Congressman, una po munang tanong, doon sa inyong mga inilabas po sa inyong Facebook account, Congressman, meron po kayong tinukoy na Cabral files and DPWH files. Unang tanong, saan nga ho ba talaga nanggaling yun? Una, yung Cabral files, personally handled to you? O paano po ninyo na-access yung allegedly Cabral files o dokumentong galing daw po kay dating Yuse Cabral? Sinabi nga po ni Secretary Vince na Mm. nakuha ko nga yung files na ito noong September 4 Mm-mm. at ang pagbigay sa akin ay with the approval ni Sec Vince dahil tumawag siya kay Yuse Cabral na pwedeng ibigay ito sa akin in the interest of transparency. Matapos pa ang September 4, meron din kami ibang mga communications with Sec Vince. Opo. Actually, ang pinost ko sa Facebook just an hour ago before your show, ma'am, is Opo. the email that I had with Sec Vince on October 1 confirming the files. And on October 20, actually, may iba pang mga files na pinadala ang DPWH sa akin. Kaya ako po ay muli nagpapasalamat kay Sec Vince na dahil sa kanya, ang una kong ni-request sa DPWH nung May, June, July, and August ay ibinigay sa akin nung nagsimula siya sa September. At ayon po sa aking post sa Facebook, nagbigay nga lang din po ako ng ilang araw para sila ay pwedeng magpaliwanag kung authentic ba talaga at nakita na ba nila ang mga files na ito. Opo. At I wish na mabilis silang sumagot dahil pag tunay naman ang sinasabi mo, hindi mo na kailangan pag-isipan. Pero parang may isang linggo na rin po mula nung nag-post ako na ilalabas ko ang files na to at hindi pa rin nila masyadong dire-directang sinasagot Opo. kung totoo ang laman nito. Kaya pinost ko na po ang aming email
with Mhm. Secretary Vince Ayun, and opo. his team na pwede din pong makita ng inyong mga viewers sa Facebook. Ayan, opo. So, Congressman Leviste, para lang po klaro, yung pong so-called Cabral files, hindi po personally handled to you ni Undersecretary Cabral, kundi nakuha po ninyo sa computer ni Yusek Cabral nung buhay pa siya. Actually, dalawa po. Uh-uh. Meron pong printed copy na personally handed to me. Okay. Ni Yusek Ah, Cabral. Opo. Opo. At itong lahat po ay naganap nung September 4. So, I came to the DPWH office through Mm-mm. a meeting with Director Alex Bote and in the office of Yusek Cabral. And then I was talking with Yusek Cabral, Mm-mm. and then tumawag siya kay Sec Vince at tumawag din si Sec Vince sa kanya. At si Sec Vince naman ay sincerong gustong Uh-uh. maging transparent ang DPWH. So, Kaya inutos... alam kong gusto Opo. niyang ilabas. Sinabi niya din ito sa akin. Mm. Inutos niya. Inutos At niya. sinabi din, Mm-mm. Mm-mm. hindi lang po, sinabi din niya sa akin na ilalabas niya ito sa publiko. Mm-mm. Kaya sa mga nagtatanong sa akin, bakit hindi ko ito ilalabas noon pa, dahil sinabi ni Sec Vince sa akin na ilalabas ko. At ngayon nakikita ninyo sa Facebook, October 1, nag-email ako sa kanya Opo. kung maaari po ba itong ilabas. Aha. Pwedeng nan ang October 1 email ko kay Sec Vince kung maaari po itong ilabas. Pangalawa po, nabanggit ko na din sa ilang mga reports noon, ilang beses po akong nag-attempt na mag-privilege speech sa Kongreso para sa publiko ang mga datos na ito, October and November. Mm-mm. At marami pong mga kasamahan ko sa Kongreso nakiusap sa akin na huwag isa publiko ito. Pero actually may mga lumabas na rin naman po sa PCIJ, isang media outlet tungkol sa mga files na ito noong November, at inamin ko na po, ako po ay isa sa mga sources ng article ng PCIJ. Kaya baka kung galing sa akin lang, baka magduda yung mga iba, pero mismo po galing sa PCIJ. Ako po yung isa sa mga sources ng PCIJ. Congressman Leviste, ano po yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon, yung sinabi niya sa isang interview na forcibly ninyo kinuha yung DPWH files? Unang-una po, bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Mm-mm. Actually, November ko pa sinasabi, meron akong files from Yusek Cabral, wala siyang sinabi na ganung kwento. Kaya tila na pinag-iisipan pa nila anong sagutin, pero parang nililihis ang usapan. Bakit na lang hindi ng DPWH ilabas ang kanilang files? Ito po ang gusto kong linawin kasi baka akala ng iba na ako lang ang may kopya nito kaya kailangan ako ang maglabas. Mm-mm. Ako po ay may kopya. Ang DPWH at Ombudsman ngayon ay may kopya. May mga media outlets na may kopya. I'm sorry to advertise another media outlet, pero ang BNC gabi-gabi po ay nagpapalabas ngayon ng kanilang mga istorya tungkol sa Cabral files o DPWH leaks. Hindi po yung galing sa akin. At tila may mga taga DPWH na nagle-leak na ng mga files na ito. At the fact na may iba-ibang mga source na naglalabas ng files na ito ay patunay na hindi ko ito imbento at tugma ang mga sinasabi nila sa kanilang mga report at sa mga nasa files ko. At si aking hinahangaan na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay nagpahayag din tungkol sa laman ng mga files na ito. Kaya sa tingin ko po, may parehong kopya din po siya sa akin. Ayun, opo. And then, kanina po, na-interview dito sa DZBB si Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, kung po illegally acquired yung mga sinasabi ho ninyong mga information or documents ay mawawalan ho ng probative value, walang halaga. So, kayo po ay naninindigan, hindi po ito illegally acquired. In fact, given to you, binigay po sa inyo ng DPWH sa utos ni Secretary Dizon. Ganun po ba? Opo, at paumanhin po na direkta po akong sasagot, pero nagsisinungaling sila dahil ang tagal nga nila bago sumagot dahil noon ko pa pinost ito, noon ko pa sinabi meron akong ganunong files. Ngayon lang nila ito sinasabi at nakikita naman ng publiko na hindi naman na issue yung kopya ko. Ang issue, bakit hindi nilalabas ang kopya nila? Ano bang itinatago nila? Kaya pwede po tignan na lang ang laman ng mga files na in-upload ko po sa Facebook at una, dapat nila i-confirm ito ba talaga ang halaga ng mga allocable ng bawat congressman. At ang sinasabi ko po ay marami sa aking mga kasamahan sa Kongreso ay nakiusap at actually tumigil sa akin para mag-privilege speech tungkol dito. Kaya siguro sila din ang mga nakikiusap ngayon kay Sec Vince. At naaawa nga po ako kay Sec Vince kasi alam kong gusto niyang maisa publiko ito. Pero napakalaki po talaga ang pressure na huwag malaman ng publiko ang
laki ng mga Mm. allocable ng mga miyembro ng gobyerno. Ayun na po. So Congressman Leviste, nakikita ko ho dito sa bagong post ninyo yung exchange ng sulat. Sumulat po kayo sa DPWH, humihingi kayo ng mga dokumento and then nag-reply po sa inyo Undersecretary for Planning Service Attorney Nicasio Conti, tama ho ba? Nireply kayo kasama po may attachment na listahan po. Ito yung meron na pong ito yung katulad ng pinost ninyo, merong NEP restored, kung magkano po yung total budget na in-release, tama ho ba? Unang-una po, yung reply was from the Planning Services email of DPWH, Opo. and the letter is actually signed by Secretary Vince Dizon. Ayun, opo. And there's an earlier email as well, October 1 pa lang po. Mhm. Yung in-upload ko is yung attachment sa October 1 email ko. Yung pinadala naman po ni Planning Services ng DPWH sa akin noong October 20 ay yung laman ng December 25 post ko po sa Facebook. Aha, aha. And then yung po nasa listahan, kasi nakalagay ho, NEP restored, NEP total. NEP po ay National Expenditure Program. Ibig sabihin, proposed budget pa lang po ito. Tapos, meron ditong total budget na. Pag ho ba nakalista dito, ibig sabihin, yung mga pangalan ho, ibig sabihin sila ho yung nag-request ng pondo at na-release ho ba yung pondo at may mali ho ba dito? Unang-una po, ang karamihan ng NEP ay Mm-mm. lumalabas din sa GAA. Mhm. Kaya hindi lang yan request, yun po ay na-approve Okay. in most parts sa GAA. At ang allocable amount ay basically taon-taon na ni-restore, kaya ang tawag dyan ay NEP restored. Mm. It is not enough to say na may 10 billion kang budget na may katiwalian. Pero Mm-mm. ito po ay actually makakatulong sa investigasyon ng ICI at Ombudsman, lalo na pag malaman nila sino yung proponent ng mga ghost or substandard projects. Gusto ko pong linawin muli, ma'am, November 18 at 19, pinakita ko ito sa ICI. Mm-mm. November 27, pinakita ko po sa Ombudsman, at both times sabi nila they never saw this file before. Ako po ay nagpapasalamat na sa December 23, binigay na ng DPWH sa Ombudsman, pero noon pa nung Nobyembre sinasabi ko dapat ibigay ito ng DPWH kay Ombudsman, at sana si Yusek Cabral ay ginawang state witness. Kasi sinasabi ng iba, bakit ngayon lang? Noong November ko pa po sinasabi ito in public, noong September pa po in private. Opo. Pero in terms, ma'am, of ano yung irregular dito, Opo. sa tingin ko yung irregular, yung fact na itinatago ang laman nito. Kasi kung walang masama, bakit na lang natin hindi pagmamalaki na may 10 bilyong pisong pondo ang ilang mga proponent? Yun nga po kasi kung walang masama, kasi kanina po in-explain ni Senator J.V. Hers ito na may lumalapit ho sa kanila, sa mga mambabatas magre-request halimbawa ng kalsada o multipurpose building, i-refer ho doon sa agency like DPWH o kung halimbawa Department of Agriculture. Nandun na po sa agency kung i-implement yon o kung papasok sa pondo, not necessarily po na yung mambabatas ay may komisyon. Opo. Tama Kaya ba? po, ako po ay actually nasusurpresa na imbes na aminin ng DPWH na ang mga files na in-email nila sa akin ay galing sa kanila, na ngayon pinakita ko na yung email, Opo. na ang ginagawa pa nila, nagdadahilan sila na aaralin pa nila o authenticate pa nila. Ibig sabihin talagang itinatago na may mga mambabatas na may 3 bilyon, 5 bilyon, 10 bilyon, yung iba nga dito 20 bilyon ang pondo sa isang taon. At ang nakakagulat nga ay kung ayon nga po sa inyong sinabi, walang mali dahil nagre-request naman talaga ang mga lokal na opisyal, Opo. then bakit all this time pinag-uusapan yung paano ni Leandro nakuha yung files, totoo ba yung files na ito? Sabihin na lang ng DPWH, magkano yung allocable ng bawat congressman, senator at opisyal ng gobyerno. Katulad po ng sinabi po ni Senator Ping, hindi lang po congressman at senator ang may allocable, pati yung mga cabinet secretaries, pati undersecretaries. Bakit ito itinatago? Yun po sa akin yung irregular. Tsaka sir, 'di ba? Maigi nga may lumalabas na listahan kasi mado-double check ng mga constituents ninyo. Kung nakarating nga ba sa kanila yung mga project, kung ibabangga ho doon sa request nila, ito yung nakalista ninyo, tapos kung na-release nga yung pondo o hindi, o halimbawa na-release nga ho yung pondo, kung nasaan yung proyekto, doon natin malalaman kung naging ghost yung pinondohan nitong ni-request nila. Kaya ma'am, napaka-direkta ako sumagot sa inyo kasi ang masasabi ko, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose ng mga mababatas. Dapat ilabas
ang mga proyekto na pinropose ng bawat isa para ma-check ng mga kababayan natin sa bawat distrito sa buong bansa ang kalidad ng mga proyekto na pinropose ng bawat mambabatas. Mhm. Congressman Leviste, meron ho ba kayong gustong ipanawagan kay Presidente? Kasi ang sumasagot ho sa inyo, si Undersecretary Claire Castro. Siyempre, speaking for Malacanang, pero siya po yung sumasagot. And then si Secretary Dizon, dinidispute din po. Sinasabi niya na hindi niya authenticated yung mga dokumento, pero Yes. nagpapakita ho kayo ng pruweba. Kung i-address ho itong issue kay Presidente na mismo, after all, siya naman po ang nag-reveal nito. Ano ho yung inyong panawagan siguro sa kanya, sir? Unang-una po, ma'am, nais kong linawin na never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking mga dokumento. In fact, sabi nga niya, nakuha ko to sa DPWH. Oo. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya Hindi po napatunayan. na-authenticate. Opo, okay. Kasi baka nasa abroad siya. Pero ito po ang katotohanan. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Naniniwala po ako na gusto ni Sec Vince i-reforma ang DPWH. Kaya ang panawagan ko na lang po sana ay wag natin i-pressure si Sec Vince na itago ang katotohanan. Kalimutan niyo na po ako. May datos naman ng DPWH. Sana hayaan natin si Sec Vince na isa publiko lahat ng datos, magkano ang allocable ng bawat politiko, sino ang nag-propose ng lahat ng mga proyekto, bahala na po sino ang matamaan. Yan po ang aking panawagan. At nais ko pong i-credit si Senate President Pro Tempore Ping Lacson dahil siya nga talaga po ang aking inspirasyon sa lahat ng aking ginagawa ngayon. At ang kanyang slogan nga po ay, ang tama, ipaglaban, ang mali, labanan. At mahirap po talaga na ilabas ang mga listahan na nandoon ang mga pangalan ng halos buong gobyerno. Pero kung ito po ang tama at may magaling tayong DPWH Secretary, sana wag natin siyang pigilan na ilabas ang katotohanan. Dito lang po yung exact quote, Congressman De Viste, ni Secretary Dizon. Ito po ay text niya sa GMA News Online. Sabi niya, for the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong dahil wala akong hindi ko nakikita kung anong sinasabi niya dokumento. So, paano ko ma-authenticate? Kaya ko, ma'am, pinost muli sa Facebook. Opo. Hindi ko po alam bakit niya pa sinasabi. Wala pa siyang nakita. Kasi buong Pilipinas nga po, maaari na nilang makita sa aking Facebook. At pinost ko po ulit after 5 days para reminder na pwede niyang tignan na lang ang aking Facebook. Pati yung email ko sa kanya, nakasali ang mga attachments na ito. I think that the statements by the aforementioned are making a fool of themselves. And ang panawagan ko po sana ay wag natin pigilan si Sec Vince na sabihin ang katotohanan kasi nakakaawa naman po na kailangan pang pagtakpan. Pati email nga namin ay pruweba na itong pong mga dokumento ay tunay at alam niya na nasa akin noong September pa. Congressman, sino po yung sino sa tingin niyong pumipigil kay Secretary Dizon na ilabas yung listahan? Ganito po kasi, ma'am, ayokong i-single out isang tao kasi may i-imagine nyo, lahat ng mga tao na nakapangalan sa mga listahang ito, mas gusto nila hindi lumabas kaysa ilabas. Kasi kung gusto nilang ilabas, gusto nilang pwedeng ilabas na lang magkano yung allocable nila, di ba? Pero siguro, hindi lang 10, baka 12 ng mga tao nakikiusap kay Sec Vince na wag ilabas ang mga listahang ito. Kaya I would like to reframe the discussion. It's not about my files, it's about may file pa lang DPWH. Bakit nila hindi sagutin yung panawagan ng publiko, isa publiko ngayong Kapaskuhan ang buong datos ng mga projects ng DPWH. Opo. And then, nabanggit po ninyo si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Kayo din naman ho ay puring-puri ni Senator Lacson. Parang meron kayong mutual admiration club. Congressman, kayo ho ba nag-usap na tungkol dito sa Cabral Files at willing ho ba kayo o paano ho yung naging pag-uusap ninyo kung nagkausap na ho kayo at kasi ho magkakaroon ulit ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan, malamang na ito'y itakel. Pwede akong mag-share ng bagong impormasyon ngayon? Sige po, sige po. Anyway, makikita naman to sa Facebook. Yung araw na pumunta ako sa opisina ni Yusek Cabral, September 4, ang araw din na bumisita ako sa opisina ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. At talagang inspiration ko si Senate President Pro Tempore Ping Lacson dahil nakikita ko napakalaking tulong sa bansa ang kanyang mga isinisiwalat. Kaya nais ko lang pong tumulong sa kanyang mga layunin. At ang file na nakuha ko po nung Nobyembre pa
gusto ko sanang ibigay kay SP Pro Tempore Ping Lacson. Mm. At nag-request nga po ako ng meeting pero hindi lang po natuloy kasi yun po yung araw na may sunog sa Senado. Pero nais ko po sanang hingin ang kanyang direksyon. Paano namin maaaring isa-publiko yung buong file nung November pa. At actually last night po nag-message ako sa kanya kung maaari ko po siyang mabisita pero I think out of town siya ngayon. Pero basta kung ano po ang direksyon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ako po ay sumasaludo. At maganda nga po na siya, dahil siya nga ang senior at veterano sa atin, ang mag-lead ng pagsisiwalat nito. Kasi alam niya, totoo ito, at baka mas paniniwalaan ni Jose Claire Castro pag manggaling sa kanya. At kaya nga po ako mas maraming masasabi ngayon dahil pag ako lang magsalita, maraming nagka-question. Pero kahapon nag-interview nga po si SP Pro Tempore Lacson. Opo. At yung mga sinasabi nga niya na mga cabinet secretaries, may allocable, ay tugma po sa kopya ko. Yung nga po nabanggit ko nga rin ho kanina, Congressman, na tugma dun sa sinabi niya na yung sa sinabi ninyo na meron din po mga cabinet members na meron pong insertion, may binanggit ho siya na 5 at yung isa may initial na ES. Ganun din ho ba yung hawak ninyong information? Actually, ma'am, kung maaari pong dagdagan ito. At ito po ay hindi ko wina-volunteer noon, pero dahil nabuksan naman din po ang topic na to, kasi nakakatakot din po anong mga consequences pag maisa publiko ito. Pero may isa actually nakasali din sa listahan doon na parang 8 billion ang halaga. Kung pwede ko pong ibahagi ngayon sa inyong show. Opo. Sige po, Congressman. Hindi ko po may compare sino po ito, pero meron pong 8 billion na kasali doon po. May iilang mga acronyms. Ang isang acronym po na kasali doon ay SAP. Hindi ko po masasabi sino si SAP, pero nandun po sa 8 billion pesos of projects si SAP. Anong taon po itong si SAP, Congressman? Ito po ay 2025 National Expenditure Program. At kung maaari ko pong dagdagan din po, ma'am, hindi lang po yung listahang ito ang nakalap ko. Meron din po akong iba pang mga listahan ng mga insertions. At ayon din po sa ibang mga nakalap kong mga ebidensya, lumabas din po doon ang acronym SAP. Kaya binabanggit ko po yung mga nakakalap kong ebidensya sa labas ng 2025 NEP insertions na ito dahil parang yun po ay parang nagko-corroborate na may mga DPWH projects nga po na ipinapasok ng SAP. Congressman, isang tanong na lang po. Bakit ho, ang basa ko sa inyo, parang emotional kayo? Bakit po? Kasi syempre po, lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas ang mga pakalat ka. At sila din po ay mga kaibigan ng aking ina. Pero, gusto kasi ng public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya, sana si DPWH naman po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito. At hindi na lang hanapan sa akin na ilabas ko ang mga listang ito para si Sec Vince na lang po ang maglabas. Walang question. At anyway, may kopya po ako. Kaya pwede ko pong i-corroborate kung ang inilabas niya ay buo at walang tinanggal na pangalan. Kung hindi niyo po mamasamain, Congressman Leviste, kasama ho ba sa dahilan na nagiging emotional kayo na yun nga nabanggit ho ninyo, kaibigan po ng inyong ina ni Senator Lauren Legarda yung iba, pwede ho bang malaman kung ano ang sinasabi sa inyo, anong ipinapayo o dinidiscourage din ho ba kayo na inyong mother na magsalita? Dahil after all, syempre ho, nag-aalala ho siya sa inyo bilang nanay. Opo, ma'am. Halos lahat po sa listahan ayaw na lumabas
ang kanilang mga pangalan kasi kung okay naman sa kanila, bakit hindi nila nilalabas ang mga allocable nila? At lahat na po ng ma-imagine ninyo ay sinabi na po sa akin o sa aking ina, Mhm. pero wag itabas ito. So pati ho kay Senator Lawrence sa mother ho ninyo may tumatawag, nakikiusap na pigilan kayo magsalita? Ganun ho ba yung sitwasyon, sir? Actually, ma'am, maraming nga po tumatawag sa kanya kasi kung tumawag sila direkta sa akin, baka isusumbong ko pa sila. Pero madami po talaga. Pero nais ko pong linawin na ayon nga po sa sinabi ni Senping, sabi ko kasi halos lahat. Ito po ay 19th Congress. At ang mga bagong halal ay syempre, unless otherwise specified, wala naman po sa mga insertions ng Opo. 2025 budget, di ba? Opo. Pero maganda nga po na naibunyag na rin ni Sen Ping kahapon na mukhang may parehong kopya nga din po kami. Kaya kung siya na lang po ang maglabas, mas madali po para sa akin para hindi po ako ang sisisihin. Kasi ito po ang importance ng mga list of proponents. Opo. Ang Ombudsman at ICI, parang very superficial lang ang pag-inspect ng mga ghost project kasi contractor at DPWH engineer lang ang ma-identify natin kung hindi natin alam sino yung nagpapondo. Pero kung makita natin ang listahan ng mga proponents at ang karamihan ng mga proponents ay may mga koneksyon sa mga contractor na gumawa ng mga proyekto, yan po ay pwedeng dadagdag sa case build-up ng Ombudsman at ICI. At baka ito po ay makakatulong sa pagpapakulong ng mga mas malalaking mga isda. Kaya napakabigat din na ilabas ito. Lalo na may mga proponent na sila mismo ang contractor sa mga proyekto. Meron din po mga closely associated sa mga contractors. Hindi naman po yan conclusive evidence, pero yun po ay basis for further investigation. Kung may mga makukulong, kung may mga mamamatay pa pagkatapos nito, ayoko po naman po na ako ang masisi. At parang it actually lightens the burden on me knowing na si Senping, ang bilyonaryo, at ang DPWH, Ombudsman, at ang kanilang mga staff ay lahat may mga kopya. Pwede sila na lang din po ang sa publiko. Congressman, isa na lang, Congressman. Kayo ho ba nagdagdag ng security? Sorry, dalawa pala. Kayo ho ba ay nakakatanggap na ng mga pagbabanta sa inyong buhay? At pangalawa, kinailangan niyo ho bang magdagdag ng seguridad? Kasi hindi ho biro yung mga inilalabas ninyong information. Basta ma'am, sinabi ko, kung may mangyari sa akin, lalabas naman din po lahat. Kaya wala naman pong dahilan na isipin nila na patahimikin ako at hindi nalalabas ang mga listang ito. Muli, ako po ay humingi ng paumanhin sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno na nakapangalan dito. Pero sa tingin ko, wala po tayong magagawa. Lalabas at lalabas ang katotohanan. At yung mga to use the words of Senator Ping Lacson, nag-cover up sa ebidensyang ito ay mapapahiya sa kasaysayan. Wag naman ho sana, dasal naman ho namin Congressman Levice, wag naman hong mangyari yung pong binanggit ninyo na hindi magandang mangyayari. Maraming salamat po Congressman Levice sa pagtitiwala dito sa programa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga kapuso. Si Batangas. Hilingan, walang pinoprotektahan.